Kumusta mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At sa mga bago pa lang dito sa ating channel ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa ating mga videos na ina-upload araw-araw mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, no, sinisi ni President Bongbong Marcos ang climate change kung kaya wala silang nagawa nang humagupit ang bagyong Christine, mga kababayan. So panoorin natin ito mga kababayan, no, bago tayo mag-react. Noong 1986. Walang forecast na ganito eh. Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up with also new solutions. Nanawagan naman ng tulong sa Pangulo si Albay Acting Governor Imelda Bongao kaugnay sa illegal quarrying sa probinsya. Isa raw ito sa mga posibleng dahilan kaya mas lumala ang pagbaha sa probinsya. Sabi nila okay lang ang quarrying basta nasa tamang lugar. So, hindi ko alam kung nasa tamang lugar pa po ang nangyayaring quarrying sa... Ayan, no. Ayan yung mga babayan, isa na yung mga quarry na yan, no. So illegal quarrying sa Albay, no. So mayroon palang illegal quarrying sa Albay pero bakit inaalaw ito ng ating gobyerno, no, na mag-operate? Quarries at patignan natin sa DNR. Yes, please, Mr. But you have to President. give... Ayon kay Bongao, record-breaking ang binuhos na ulan ng bagyong Christine sa Albay sa loob lang ng isang araw dahil katumbas na ito ng 2 buwang ulan. Kaya hindi nakakapagtaka na hanggang dibdib pa rin ang tubig sa maraming lugar sa Kabikulan. Kaya pahirapan pa rin ang paghatid ng tulong. Grabe mga kababayan, no, ilang araw na, no, ilang araw nang lumipas yung bagyo pero hanggang ngayon lubog pa rin sa baha ang lugar nila. So nasaan nga ba yung flood control na binadgetan ng 100 bilyong peso para dyan, tapos tila wala namang flood control na nangyari dahil nang humagapit ang bagyo ay yan nga, lubog agad yung lugar. At pag-rescue sa mga binaha kahit 5 araw na mula nang manalasa ang bagyo. Gusto naman ng Pangulo na iprioridad ang pamamahagi ng ayuda sa mga residente hanggang makabalik sila sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga wala namang babalikan, tutulungan daw ng pamahalaan na ma-relocate at mabigyan ng pabahay. Suma total, nasa 80 milyong piso ang financial assistance na inabot ng Pangulo sa Naga City at probinsya ng Albay. Bago ang situation briefing, unang bumisita si PBBM sa bayan ng Bula na halos lubog pa rin sa baha. So grabe mga kababayan, no. Lubog pa rin sa baha, no. Tapos ang sinisilang ng ating gobyerno ay ang climate change mga kababayan. So ito pa yung interview ni President Bongbong Marcos mga kababayan, no, sa media matapos ang hagupit ng bagyong Christine sa pagbisita niya doon sa Naga City. Brief lang sa akin ng Mayor ng Naga and the Vice Governor of Albay tungkol nga sa nangyari sa kanila at so far naman yung ating mga tulong, yung mga relief goods, yung mga pati yung mga medical na support, pati yung mga evacuees, pati na yung mga nasiraan ng bahay na meron talagang gibang-giba, meron yung partially damaged lang, ay lahat yan ay meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit, na in place lahat yan. Sapat naman yung ating supplies so far. Yung problema namin dito, marami pang area na nabaha pa rin, hindi pa rin mapasok, na kahit na yung malalaking truck, hindi pa rin kayang pasukin. It's getting better but there really still are areas na hindi, kahit anong gawin namin, hindi maipasok. Kaya yung dinaanan natin, nakita ninyo, was also ginagamitan na natin ng rubber boat. Yun na ang paghatid na lang natin ng relief goods doon sa mga isolated areas. At pero talagang ang effect, kung makita mo yung sa public works, yung mga nasirang daan, mga nasirang kalsada, nasirang mga tulay, makita mo talaga ang bigat ng tubig, ang laki ng tubig. The waterfall, the rainfall that happened with this storm
is almost double of Ondoy. So, yung Ondoy nakaya pa. Pero ito talagang, meron naman tayong maraming flood control. Meron tayong mga dike, meron tayong mga pumping station, meron tayong mga Ayun no, so ayon nga kay President Bongbong Marcos mga kababayan, marami daw flood control pero mas malakas daw talaga ang Ondoy. Anong masasabi niyo dito mga kababayan no? flood control na gates. Pero sumobra lang talaga yung tubig at hindi lahat ng flood control Sumobra ang tubig mga kababayan kaya binaha ang Camarinesor. Oh? So ayun nga, may flood control daw pero sumobra ang tubig mga kababayan. Hindi kinaya ang budget ng 500 billion kaya kailangan siguro ng karagdagang pondo mga kababayan, no? Yun siguro ang ibig sabihin ng ating Pangulo na dagdagan ulit ng another budget para makaya na ang ulan mga kababayan. Makaya ng baha, hindi na babahain. control natin na dati naman ay nakakayanan pa kahit na may ulan. Eh yun ay nasa pawan. It was the water was just too much. So, nasapawan ang flood control ng Marcos administration mga kababayan dahil nga sobrang dami ng ulan. So tila kailangan siguro ang solusyon niya ay dagdagan ulit ng budget para may dagdag flood control daw mga kababayan para masolusyonan na yung baha. Beyond that, beyond the immediate rescue, meron pa rin tayong rine-rescue by the way. Hindi pa tayo tapos dun sa rescue. So meron pang ibang lugar na rine-rescue pa rin. Pero siyempre yung mga nasa evacuation center na binibigyan ng atin ng relief goods, nasimula na dun sa baba. Nakita natin, nasimula na yung pagbigay ng cash benefits para makauwi na yung mga tao. Pag nakauwi na sila, may hawak silang pera para sa mga pangangailangan nila. But we will continue to provide them with food packs hanggat kaya na nilang magluto ng sarili nila. In the long term, I have asked Public Works to look into the study that we are doing together with the Korean Exim Bank on the large flood control project here in the Bicol River Basin. Meron yan dati, meron Bicol River Basin Development Project noon. Nasimula niya 1973. Maganda naman, maraming natulungan. Ngunit yung project na yon hindi lamang flood control. Marami pang iba, may farm to market road, meron pang assistance sa mga communities. So, ngayon, maganda naman naging effect. Kaya nagkaroon tayo ng mga flood control dito. Ngunit noong 1986, nung nagbagong gobyerno, natigil yung project na yan kaya hindi natapos. Ngayon, babalikan natin pero iba na ang ating focus. Hindi lamang yung hindi na yung community development muna. We will focus on the flood control talaga. Dahil nakita naman natin, dahil wala na tayong, wag na nating asahan na hindi na mangyari ito. Mangyayari, ganyan talagang climate change, severe weather. So this is the new situation that we have to deal with. Kaya Ayun nga mga sinasabi ko mga kababayan, no? Climate change di umano. Kaya hindi kinaya ng flood control ng Marcos administration na anuhin yung bagyo mga kababayan. Kaya binaha ang buong probinsya no, mga kababayan dahil sa climate change. Ayun kay ating Pangulong President Bongbong Marcos mga kababayan. Ano masasabi mo dito mga kababayan? at harapin na natin at gawa na natin ang paraan para yung Bicol River Basin ay hindi na paulit-ulit na nababaha. And so that is what we are going to be working on and hopefully within the next. So ayun mga kababayan to ayon lang sa sinabi ng ating presidente, tila sinasabi niya na yung budget na nilaan nila ay kinulang nga mga kababayan no dahil may climate change na at yung bagyo ngayon ay sobrang daming ulan kaya yung pinaghanda di umano nilang flood control program na may budget na bilyon-bilyon ay kinulang. So siguro mga kababayan sa susunod para daw kayanin na yung ulan pag may darating na bagyo ay dagdagan ulit ng project para sa flood control mga kababayan. At yun lang at
Kung ano masasabi mo dito kabayan, huwag mong kalimutan i-comment yan dito sa comment section below para ating mabasa at mapag-usapan natin sa next video na ating i-upload.